young Rodrigo Roa Duterte. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nananatili sa ospital sa loob ng ICC Detention Center si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero maayos naman daw ang lagay ayon sa anak niyang si Vice President Sara Duterte. Nakikipag-usap na rin ang bise sa mga dayuhang abogado para sa binubuo nilang All-Foreign Defense Team ng dating Pangulo. Kasunod yan ay bibitiw na rin sa depensa si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Ang latest sa The Hague, the Netherlands. Tinututukan live ni Mariz Umali. Mariz. Mel, Emil, muli ngang nakausap at bisita ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama si dating Pangulong Rodrigo Duterte ito sa kanyang detention facility dito sa Scheveningen Prison. At dito nga ay pinlansya nila ang bubuo sa defense team ng kanyang ama. Pinauuwi na rin daw siya ng kanyang ama na nasa mabuti raw na kalagayan o kondisyon sa malahotel daw niyang kulungan. Thank you. You have 1 minute. Isang all-foreign defense team ang binubuo ngayon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para magtanggol sa kanya sa International Criminal Court. Kinumpirma yan ni Vice President Sara Duterte na siya raw mismong nakikipag-usap sa mga foreign lawyers na may karanasan sa ICC. Nauna nang kinuha ng mga Duterte bilang lead counsel ang British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman, na naging abogado na rin sa ICC ni Jean-Pierre Bemba, dating Vice President ng bansang Congo na naharap noon sa kasong war crimes at crimes against humanity. Meron pa akong mga kakausapin ng mga lawyers, no? Meron pang darating na isang abogado. I-interview ko siya para sumali sa team. Oras na maayos ang kanilang defense team, bibitiw na raw si dating Executive Secretary Salvador Medialdea na dinala sa ospital matapos sumama ang pakiramdam kahapon. And then once maayos na yung team for ICC, magwi-withdraw si Attorney Medialdea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers, and we want all the lawyers on board na merong ICC experience. Bukod kay Medialdea, hindi na rin bahagi ng defense team ang vice-presidente na pinauuwi na raw ng kanyang ama. Hindi na rin kasali si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And we don't want complications. We want him to focus on his asylum. And then we want our lawyers to focus on the case. Kung nais pa rin daw ni Roque na tumayong abogado ng dating Pangulo, ay kailangan niya itong talakayin kay FPRRD. Hininga namin ng reaksyon dito si Attorney Roque, pero no comment muna ang kanyang sinagot. Sabi pa ni Vice President Sara, maayos ang lagay ng ama na nasa hospital part pa rin daw nananatili sa ngayon para ma-monitor ng mga doktor. Nandoon pa rin siya sa loob ng hospital, so hindi pa siguro siya on severe, base siguro sa assessments ng doctors niya. Pero mataas daw ang moral ng ama. Katunayan ay nakagawa na raw ng mga kaibigan sa loob ng kulungan. Sabi niya, wala din naman daw siyang ginagawa sa labas kasi hindi pa naman daw siya mayor. So might as well tumiram daw muna siya sa loob. So may na po siya, parang routine na po siya. So he can still make it, no? Is he enjoying? I have to tell you, he's charming. He's very friendly with people inside. So mayroon na silang banter eh. And then he said that he doesn't regret anything that he did sa pagtatrabaho niya para sa bayan, at nakita naman daw ng bayan kung ano yung resulta ng kanyang serbisyo para sa bayan. Para raw hotel ang kanyang tinutuluyan, komportable at kontrolado ang temperatura, pero hindi lang makalaya. He's in very good spirits. Tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain, sabi niya meron namang rice. And then tinanong ko siya kung paano yung ulam, sabi niya half-half daw. So hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng half-half. Hiniling ko, babe. Pwede raw siyang padalhan ng sulat sa loob ng kulungan, pero ito ay sinusuri muna ng mga tauhan ng detention facility. Bagaman hindi siya nahirapan sa pagbisita sa ama sa detention facility,
mahigpit lang ang proseso niyang dinadaanan. Every time na kailangan ko pumunta doon para magpaabot ng mensahe sa kanya, pinapasok ko siya online, sinasubmit ko, and then nagre-respond sila. And then siya yung nagsasabi yes or no. But apparently, ang rules nila dito ay yung detainee ang magsasabi ng yes or no. You apply, and then he'll say yes or no. Sabi naman ng dating Pangulo, wag nang papuntahin ang pamilya sa The Hague. Pinag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte. Sabi niya kasi wag na papuntahin dito yung mga kapatid ko. Kasi unmarried si President Duterte. So he's single. So ang next of kin niya is kaming mga anak. At sabi niya na wag na pumunta dito dahil wala naman daw silang gagawin dito unless gusto daw nilang sumama doon sa Kaugnay sa gaganaping rally rito sa The Netherlands sa March 23 at sa iba pang mga rally para suportahan siya, nagpapasalamat daw ang dating Pangulo pero ayaw niya raw ma-disrupt o makaabala sa iba. Emil, kaugnay naman sa latest na kalagayan o kondisyon ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na itinakbo kahapon sa ospital. Kanina lamang ay nakausap natin si Senador Robin Padilla. Nakabibisita lang din sa ospital at ayon sa kanya ay maayos naman daw ang kondisyon ng dating Executive Secretary. Siya ay nakakausap pero mukhang kakailanganin daw na manatili munang nakakonfine sa ospital sa ngayon. At sinabi raw nito na ni Senador Robin Padilla na kahit na emergency na itong dating Executive Secretary ay iniisip pa rin niya yung paulit-ulit pa rin niyang ibinibilin yung mga pangangailangan ng dating Pangulo. Si Senador Robin Padilla naman ay nag-aabang din dito sa detention facility para hintayin kung ma-approve ba ngayong araw yung kanyang request na makabisita rin sa dating Pangulo bilang isang political ally. At samantala, inaabangan din natin dito si Attorney Nicholas Kaufman, ang lead counsel ng dating Pangulo, para alamin sa kanya kung ano yung latest na sitwasyon. Pero ayon din sa kanya, sa loob ng isang linggo ay mabubuo na ang defense team na kakatawan sa dating Pangulo dito sa kanyang kinakaharap na reklamong crimes against humanity sa International Criminal Court. So yan muna ang latest mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Mariz Umali.